I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nako, magandang balita ito mga bes. Sabi sa inyo maraming magagalit na naman kay Pangulong Marcos Jr. The only president, ha? Yan ang totoong berdugo, ha? Ang ganda ng balita nito mga kababayan. Ito spread nyo po para malaman po ng lahat na ang Marcos administration may nagawa o may naipakulong, mayroong nabawing mga gamit, na mayroong na fresh na mga pera, mayroong mga nabawing pera, bilyon-bilyon mga kababayan. Oh, itong maganda. Shout out sa mga Marcos loyalist supporters, Filipino and OFW. Siyempre masaya sila. Oh, ito, pakinggan nyo ang ating mahal na Pangulo mga kababayan. Ito na. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako, that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumiti po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. So yun mga bes, napanood nyo at narinig nyo ang sanabi ng Pangulo. Grabe ang dami niyang nabawi guys, grabe. Nakakatawa naman yan. Naku, 14 billion ba? Correct me if I'm wrong. So, hindi lang yan. Ang dami pang nabawi ng mga guys, yung mga ari-arian, lalo na yung air asset ni Saldico. Oh, yan, nga ka ngayon. Alam nyo, ito si Saldico, ang nasa likuran nito, iisa lang ang mentor nila ni Gutesa. Obvious ba? Yan po ay pang-blackmail, para laban sa Pangulo. Siyempre sa anak niya, tsaka pinsan niya, sa misis niya. 'Di ba? Tinarget nga talaga sila Tinarget talaga ng kalaban si PBBM. Dahil alam nila kasi, nalalagay na sila ngayon sa alanganin. Tulad ng isa nakadetain sa sa Dahik. Hindi pa mauwi sa Pilipinas kasi nga may inaasikaso pa. Pero anytime from now, tingnan nyo, uuwi na yan. Si bakla, maniwala kayo. So dahil dito, para sa atin lahat, masaya tayo. Kasi ang Pangulo may ginagawa talaga ng aksyon, para mapakulong itong mga magnanakaw sa kabanang bayan. Kaya nangyari na po, may nakulong na. Sunod-sunod na po yan. Relax lang tayo. 'Di ba? Mayroon tayong mayroon tayong tinatawag na due process. Susuriin mabuti. Mayroong investigasyon. Yan ang Marcos administration. Hindi po basta-bastang nagpapakulong yan.
kung walang sapat na ebidensya. Sabi nga ng Pangulo, bumabase sa ebidensya, mga kababayan. 'Di ba? At least buhay ang hustisya sa Pilipinas under the Marcos administration. Yun po ang kinakaganda rito. Hindi tulad po ng nakaraan, walang hustisya sa Pilipinas. Example ko na lang, si dating Senador Laila de Lima. 'Di ba, kawawa siya. Hindi ako fan niya kasi liberal yan eh. Nakulong siya ng 7 years, biro nyo. Bakit? Dahil po doon sa tanim ebidensya. Kaya ngayon, ang ginagawa nila kay Pangulong Marcos Jr., nauulit na naman. Sa tanim fake witness naman. Sa tanim ebidensya, dito sa mga pinagsasabi ni Saldico. Di ba? Alam nyo na naman kung sino ang mga tao na yan, mga kababayan. Si dating Senador Laila de Lima, tingnan nyo, binuno niya 7 years sa kulungan. Walang due process. Hindi niya maipaglaban ang sarili niya kasi kontrolado nung dating pamumunuan. 'Di ba? Biro mo, queen of ano daw siya. Pero at the end of the day, lumipas ang mga panahon, tumakbo sa pagkapangulo si PBBM, naging open sa lahat. Na-reopen niya yung kaso niya. Ayun, na-absuelto kasi nakita na wala siya talagang kinalaman sa mga paratang sa kanya ng dating pangulo. 'Di ba? Ngayon nakalaya siya. Absuelto siya sa lahat kasi yung mga witness noon, fake witness po 'yun. Mga tanim ebidensya. Yung mga video na kung saan may video si dating Senator Laila de Lima na nakipag-ano doon sa boyfriend niya kuno. Naku! Edit 'yun. Yan ang ginawa nila kay Pangulong Marcos Jr. doon sa AI Pulburon. At eto na naman kay Saldico, ng mga pinagsasabi niya, ako parang sigurado ako AI yan. Paulit-ulit kung anong pinagsasabi. Totoo yun Kaya ang AI guys, sa ngayon, ang AI natin, magandang AI, pero ang AI, mas delikado rin kung ginagamit mo sa kasamaan. Tulad ng ginawa kay Saldico, parang AI ang dating no? Lahat-lahat, paiba-iba yung sinasabi. Hindi mo malaman kung anong totoo. Kaya nga sabi ng Pangulo, umuwi ka. 'Di ba? Harapin mo yung mga kaso mo. Harapin niya yung mga kaso niya. Hindi dapat siya nagtatago. Kasi pag nagtatago ka, matik po yan, guilty ka sa mga pinagagawa mo yun. Tulad yan. Tulad yan, ni Saldico at saka si Gutesa. After nila, after ni Gutesa na mag-witness, nagtago. Ibig sabihin, may tinatago talaga. Nagsisinungaling siya. Alam po naman natin yun kasi fake yung kanyang perma, yung notaryo. Sablay na sila doon Ganon din si Saldico. 'Di ba? Sa mga sinasabi niya, sablay. Kasi fake yun. Kung anong ginawa nila sa dating Senador Laila de Lima, siya rin ang ginawa nila kay Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Ilang beses na nilang ginawa yan, yung mga black propaganda nila. Pero hindi sila nagtatagumpay. Even sa rally nila, hindi sila nagtatagumpay. Tulad yan. Ano sinabi ng Pangulo? Binablackmail daw siya. Binablackmail yung pamahalaan. Nagbanta pa. Kung hindi daw kanselahin ang kanyang passport, hindi na daw siya maglalabas ng video. Gonggong nga Saldico. Pangulong kausap mo. Tungak talaga yan Ang galing-galing itong mga kalaban ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Pero ako, sa tingin ko, mas delikado kaya si Saldico sa mga pinagagawa niya yan. Kung ako sa kanya, umuwi na lang siya. Mas safe pa siya dito sa pamahalaan natin. Mabibigyan siya ng proteksyon. Kasi kung magpatuloy siya na ganyan, mas delikado po yung buhay niya. Totoo yan. Mamaya, hindi natin mawari na bigla na lang pala siyang tirahin or kitilin. Tapos, palabasin nila kagagawa ng Marcos administration. 'Di ba? Mahilig sila magbintang Mahilig sila gumawa ng fake witness at fake tanim ebidensya. Diyan sila magaling Kaya mag-ingat si Saldico. Sa kanya, umuwi na lang at magsalita siya ng totoo. Totoo yun, mga bes. At abangan po natin yung mga bolts na nakita. Nako, baka pera mga yun, mga bes So, ano po ang masasabi nyo sa sinabi ng Pangulo? Magandang balita. Talaga yan. Nakikita natin ngayon ang progreso sa kaso. Maraming nakulong, maraming nabawi,
mga air assets, yung mga pag-ari-arian nila, mga pera. 'Di ba? Kaya galit na galit sila kay PBBM kasi madadali sila talaga. Kaya ano na sila ngayon aligaga na sila sa paggagawa ng another fake ebidensya na naman laban sa Pangulo. I-expect natin yan, ika nga. Kaya asahan po natin yan guys yung panibago nilang paninira sa Pangulo. Tuloy-tuloy yung paninira nila, kaya abangan po natin yan. Hindi lang yung kay Saldico, baka mas marami pang mga paninira nila laban sa Pangulo. Ang akala nila kasi kagatin ng taong bayan. Pero BO-BO ba ang taong bayan para paniwalaan sila? Siyempre hindi. At intensyon naman talaga nila patalsikin ng Pangulo para sila ang uupo sa palasyo. Pero hindi tayo papayag. At hindi papayag ang Pangulo kasi even ang Pangulo guys, nakikita niya mas delikado ang bansa pag sa kamay ng mga mamatay tao. Yung mga best, even si PBBM, basang-basa niya ang mga kilos ng mga kalaban niya. Yung pagpapatalsik sa kanya, alam na alam niya yan At alam din ng Pangulo yung kinikilos nila at ang background nila, dahil kung mabawi nila ang palasyo, mas delikado ang bansa. Totoo yun, kaya hindi papayag ang Pangulo. Ayaw niya ibigay ang bansa sa mga taong mapagsamantala. Totoo yun, lalo na pag pro-China, delikado ang bansang Pilipinas, mga bes. Kukontrolin tayo niyan. Totoo yun. Kaya si PBBM ayaw niya ibigay ang bansa sa mga taong mapagsamantala. Kaya magandang magandang balita itong hinatid niya sa atin. Thank you Mr. President at lagi kang mag-ingat lagi sa paglakad mo. Don't forget to pray. Mga kababayan, protection and safety sa ating mahal na Pangulo. Siya lang ang pag-asa ng bansang ito, sa totoo lang, para masugpo itong mga magnanakaw. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.